tawag ba nito? Nung graduate na kami, di sila yung mga next generation or next batch namin. Parang walang masyadong pupunta ng principal, ang babait nila. Parang, ano ba itong mga generation na to? Hindi na gumagawa ng ano. Parang alam mo yun, hindi na experimental. Masyado mabait. Ano. Parang gets mo yun. Ganun talaga eh. Feeling ko lang kanya-kanyang generation lang yan eh. Pero syempre, hindi natin pwede expect, yun nga, siguro pa-decline na rin ng pa-decline yung ano, yung mga ano, 'di ba mas mababa nga testosterone ng mga bata ngayon? Mm. Kasi kulang sa physical activity. Tsaka ang dami Yun malabong yun. mata. Napapansin ko ngayon sa Ha? mga bata ngayon, mga 6 pa lang, 6, 7 years old, nakasalamin na makakapal. Kasi kakaano yun eh, kaka-tablet yun eh. Akala ko kaka-jackal. Kaka-porn ka, kakanood ng porn. Kaka-jackal sa dilim. Kakanood ng porn ng mga, Lumabo ano, yung bata. mga bata ngayon, sanay na sanay na. Dati tayo nun, bago tayo makapanood ng porn, puta, pahirapan eh. Dyaryo, di ba? Pupunta ka pa ng ano, pupunta ka pa ng ano yung sa rentahan ng mga ano, Betamax, VHS. VHS pa nga noon eh. Alam ko Oo. Betamax, VHS. Tsaka Do yung doon may yung ano, renting VHS na. yung ano rin yung papasa pa sa'yo sa ano, 'di ba, sa Messenger. Kapag ka meron lang yung tropa mo, papasahan lang, 'di ba? Ngayon, ano yun eh, talagang dati ano rin eh, dati naka-block pa yung porn, YouPorn sa ano eh, sa IP ng ano eh, Pilipinas eh. Natandaan ko dati yun eh. Naka-block pa rin naman ngayon ah. Hindi na. Nung umalis si Duterte, tinanggal na nila. Hindi, kahit dati hindi na. Meron. Wala. Kahit, Hindi nga makapag-search. tsaka kahit Nag-auto. i-block nila yon sa sobrang dami ng website, hindi nila lahat yun maano. Sa banuba naman ng ano ng tech natin dito. Hindi Block. hindi nila ano yun. Tsaka ano tayo rin, hindi maganda sa atin eh. Ano tayo, democratic tayo, hindi nila basta-basta pwedeng pasara yung mga ganon-ganon na ano, 'di ba? Ganun ba yun? Hindi ko alam. Oo. Akala ko nakasara na eh. Parang dadaan pa yan sa kongreso bago mangyari yung mga ganon-ganon na ano. Kasi, Syempre. alam mo, maganda doon, ina-alt-tab na lang ngayon. Yari, ay putang na may papasok alt-tab. No, tangin na, i-eject mo pa, papatay mo yung power, tapos Saan? hindi mo alam kung saan matatago yung VHS. Oo nga, no? Oo nga, no? Grabe yung dati, no? Yung mga 90s yun eh, no? Mga ganon. Mga 90s. Tatago ka pa, tapos pag nakita, Pirates of the Caribbean, okay. Pag play mo, ibang pirates pala. Naalala ko nun yung ano yung mga dyaryo eh, yung talagang kabataan namin. Dyaryo lang oh. Pag nakakita kami ng magandang dyaryo na ano, may magandang model. Yun yung Ano collection yung namin. tik-tik? Hindi, parang ano eh. Parang Abante. Abante ba yan? Parang ganyan. Ayun yung tik-tik, Abante, Hindi, iba yung tik-tik. tik-tik. Tang ina, tik-tik. Ano na yun eh. Iba nga yun, mga Parang may tik-tik, story yun eh. Abante. Oo, basta meron siyang ano. Ano yun, ano yun, Serex. Serex, oo, parang sa ano yun eh. Ano Abante. naman yun eh. Parang column. Documentary, ano parang ganun yun eh. Parang sulat lang. Nag-upgrade naman yung tik-tik eh. TikTok na nga. TikTok na, ano. Oo nga, ano, baka doon galing yun. TikTok. Tayo ng Buta, Oo yung nga, no, tik-tik tangina, ko, pang-post yun ah. nag-TikTok na ngayon. Pang-post yun ah. Kung ano yun ah. Save ko nga yun. Bagong tik-tik ngayon, TikTok. Ngayon, Browse ka lang, di ba? ngayon TikTok, dati kami tik-tik lang. uh, Naka-record ka ba? Oo. Ngayon Oo, TikTok. welcome back mga kawapax. Ayoko na talaga sabihin yung episode para upload na lang ako na-upload kasi makikita naman natin kung ilang episodes na eh. Pero alam ko 22 eh. In-announce din eh, no? Episode 22. Dapat nga bala ko talaga magturo ng ano ng Premiere, yung basic Premiere. Yun talaga bala ko eh. Kasi iniisip ko para makagather din ako ng audience.
Anong gagawin mo? Magtuturo ako ng Premiere Pro Basic for free. Mga 2 Tapos, hours, 1 hour. Pagka gusto nila ituloy na ibang tutorial, gusto nila mag-Adobe Photoshop, gusto nila matuto ng pagga-graphic design, doon ko itutuloy as kung gusto ko mag-paid tutorial o one-on-one. oh, Yun. wait lang, ipopost ko lang yan Wala akong content. Nakakatawa eh. Ano Patik, gagawin mo? patik. Mag-ano ka, tutorial ka? Free tutorial. Bakit? Every, para makagather din ng audience. Siyempre, yun talaga yung gusto ko pa rin eh. Passion ko pa rin naman kasi yung creatives eh. Passion ko pa rin yung creative. So, hindi na, yun eh. Yun yung parang, di ba, take leverage dun sa talagang alam mo eh. Kaysa naman magsasayaw-sayaw ako o mag-AI ako. Thank you. Stupid yun eh. Sorry pero kumikita sila pero for how long? For how long? It's a fad. Once na mag-fade naman yung fad na yun, ano yung next move mo? 'Di ba? Kaya nga marami sa atin, 'di ba, pag-rise ng fame, nawawala na lang bigla sa eksena kasi hindi na nila alam yung next move nila, wala silang content. Puta nawawala sa camera pre ah. Wala ba? Kasi nagpo-post ako eh. Ano ba spelling ng TikTok? TIK, -TIK. Meron TikTok ba talaga yun? Oo. TikTok kasabay ng Abante yun. Kaso yung TikTok, mga vulgar na mga basahin. Sure ka ba? Parang Mga tabloid na mga na TikTok hindi newspaper. masyadong tabloid, Ako hindi nga meron newspaper. TikTok. TikTok tabloid 'yun. Dati TikTok lang kami, ngayon TikTok na, 'di ba? Pag-browse mo ng TikTok, ano-ano na makikita mo. Wait lang post ko to, nakakatawa eh. Para ma-promote ko rin yung ano ko. Para ma-promote ko rin yung page kong bago. Ang kulit eh, no? Ay, Ba't wala nakakaisip? paano na ako eh, nung nag-message ka, naalala ko siya, to nga pala. Masakit yung ulo ko, masakit kasi yung ulo ko kanina. Parang, alam mo yung antok na antok pero hindi ka naman makatulog. Nakakainis yung ganun pakiramdam eh. Antok na antok ka pero hindi ka makatulog. Oo, yung di maintindihan na inaantok ka, yung papipikit ka, pero hindi ka naman nakakatulog. Yung parang mabigat lang yung pakiramdam mo. Ayoko kasi nasusuffocate, pag minsan lumalabas ako, naglalakad ako, kasi feeling ko nasusuffocate ako sa room. Yung mga little enjoyments ko sa buhay is yung paglalakad. Gulo ng buho ko ngayon. Ayan, yan. Pinost ko lang. Para meron akong content. Kulit eh. 1982 ka rin pala. Ikaw? Oo, 1982. Akala ko mas bata ka sa akin ng 1 taon. Sabi mo 41 ka na. Oo nga, di ba? Oo nga. Ayan, Di mo ba magka-batch alam nga na tayo. Hindi, akala ko mas bata ka nga sa akin ng 1 taon eh. Si Jojo yun. Si Jojo? Isang taon. Yung kapatid mo, kapatid mo. 1 taon lang tanda ako dun eh. Saan na ba yun? Nandun sa Umuwi nandun pa din? rin. Umuwi na yun eh. Pero bumalik pa ng Qatar din na. Parang bumalik pa yata siya. Tapos tawag dito. Mga ilang lang din, ilang buwan. Tapos bumuwi ulit ng Pilipinas. Tapos Tapos umuwi na ulit.
Magkalayo kayo ng kapatid mo, no? Magkaiba na ugali. Magkaiba ba kami? Oo, medyo. Parang yung si Josh on Point ba yan? Tapos yung kapatid niya yun kinakay Tagpo Kong si TV. tatag kita. Ano bang ginagamit mo? Yung Paulo Zita pa rin or yung isa? Ano nangyari dito? But Paulo Zita, De La Fuente. di ba meron ka pang isa? Di ko na muna ginagalaw. Padalawa-dalawa ka pa kasi ng profile eh. Sabi ko, kasi bigla nag sa akin si Facebook na, pwede mo nang gamitin. Sabi ko, personal ko kasi. Ayoko kasi yung invade yung personal life ko eh. Pero, kaya ko na muna. Puro vlog na lang lalagay ko dun. O kung naman yung mga ginagawa ko. Pwede na ngayon dalawa yung profile, di ba, sa Facebook. Add new profile, meron silang bagong feature. Yung point lang naman ng isa is para meron akong safe space para dun sa personal life. Tapos yung Wow, isa, safe kung ano man space. yung sabihin nila, di ba? Ang lupet. Parang parang Para sikat na. hindi parang high school kailangan ko na safe space. Terminologies lang yun. Balik tayo doon sa sinasabi mo kanina, yung mga yun, generation sige. ngayon. Medyo Sa generation ngayon. Wait lang, yung context is medyo pessimistic ako sa kasi pares tayo, ikaw may bata, may anak kang maliit, ako magkakaroon ng isa. Parang medyo pessimistic ako na yung future, parang alam mo yun, parang ito na yung pinaka-peak ng mga society ngayon. Parang alam mo yung nangyari sa Rome, di ba? Parang sobrang tagal din nilang parang sila yung pinaka alam mo yun, masaganang society before. Tapos bumagsak din yung nila, yung society nila dahil yan. Parang yung nangyayari ngayon, unti-unti nang nalalason yung mga yung mga pag-iisip ng mga kabataan. Basta maraming senyales, yung inflation, yung wala na yung tiwala yung mga tao sa gobyerno, wala na tiwala sa media, yung ganyan din yung nangyari nun sa Rome eh. So parang lagi lang naman rumi-repeat yung history. So ang context is yun, parang medyo pessimistic ako. Pero sana sa buong mundo ba yan o sa Pilipinas lang? Buong mundo yan, bro. Pagka bumagsak ang US, na yan, hawa-hawa na yan. Hawa-hawa Hindi na yan. may Russia, may China, may mga malalaki pa rin eh. Magbabago na yung may shift. Magbabago na yung pwedeng, di ba, magkakaroon ng gera, magkakaroon ng gulo. So yan, parang magre-reset ulit yan. And medyo madugo. Yun yung parang nangyari sa history before. And ilang beses na yan nangyari, hindi lang sa Rome, parang yung mga sa Egypt, basta na yan parang history repeats itself. So pero meron naman akong ano ba yung kabaliktaran na optimistic na view is ang magsisave sa atin is AI. Parang masosolve yan ng AI yung mga problema ng energy, problema ng gobyerno. So yun lang, doon naman ako optimistic. So yun yung context nung pinag-uusapan natin. Well, sa tingin ko naman, hindi naman malayo yung sinasabi mo. But, hindi rin ganun kalapit pa para mangyari. Tapos, kung sa generation, ito lang naman yung buhay natin. Baka by the time na mamatay tayo, hindi pa rin nangyayari yan eh. Saka, hindi naman mawawala yung conflict. Lagi may conflict. I mean, ngayon nakamukha nun yung sa Hamas, sa Israel, saka sa ang tagal na nun, di ba? Lagi naman may conflict sa buong mundo eh. Lahat naman may conflict eh. Tingin ko lang in regards doon naman sa magiging pessimistic mo. I mean, hindi naman sa tingin ko naman very valid naman yun na talagang nag-iiba na yung generation ngayon. Pero ganun lang talaga eh. Ganun yung nangyayari ngayon eh. Nag-change talaga eh. I mean, noon, di ba?
kung ano yung siyempre nag-a-adapt tayo dun sa ano, kung ano yung times natin ngayon, kung ano yung technology, kung ano yung nangyayari. Eh, kung wala naman lahat yan 'di parang nakasakay pa rin tayo sa kabayo tapos ang armor 'pag nagigiyera tayo naka-armor pa rin tayo 'di ba imbes na vest, 'di ba? Imbes na mga vest na panggiyera. So, gano'n lang sa tingin ko nag-a-advance lang talaga yung technology ta's nag-a-adapt lang yung tao. Eh, yun nga lang ang nakikita ko lang ngayon parang ang daming mga sinusulong na propaganda. So, yun yung nakakaapekto talaga sa ano, psyche nung mga ano, nung mga tao ngayon. Hindi mo na nga alam kung ano paniniwalaan mo minsan, eh. 'Di ba meron ng dati puro pro-family, ngayon sinusulong naman yung individualism, 'di ba? Yung kung mapapansin mo kasi parang ano ko rin naobserbahan ko na, eh, yung 'pag pinapanood ko yung kila Andrew Tate, kila ano, meron silang sari-sariling agenda, eh. Tapos yung mga sinusulong nila hindi, tanggalin natin si Andrew Tate dun sa equation saka yung iba, kasi ano pa rin naman sila, eh, nasa balance pa rin sila, eh. Pero may mga iba na parang masyado sa ano, eh, na mga pro-feminist, masculine, nagkakaroon na ng parang, individualism. Yun yung nakikita ko, yun yung makakapag, destroy nung society natin. Wow, destroy ng society, lalim kaagad. Wala namang facts saka analysis. Ano lang yun, point of view ko lang, point of view. Sa tingin ko sa tingin ko, malayo pa tayong mangyari yun. Pero yung minsan na ano, napapaisip ako, paano ano natuloy yung World War III? Napakahirap ng buhay nun. Imaginin mo yung mga akala mo ang sarap-sarap na ng buhay mo ngayon ta's mararanasan mo yung gano'n. Famine, imaginin mo yun, famine. Hmm. Eh, kung natuloy yung giyera ng China sa Pilipinas, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa Pilipinas. Tingnan mo yung nangyari sa Hamas, 'di ba? Imagine mo nga yun, yung ganun yung ano, yung ganun yung buhay ng ano, 'di ba, ng mga tao doon. So sobrang swerte pa rin natin na ano, wala tayo doon, 'di ba? Kahit papaano malayo tayo doon. Isipin mo kung 'di ba kung kahit na ano lang yun, kapitbahay mo lang sila kunyari ano ka Egypt, 'di ba? Or Hmm, ano ka Jordan. 'Di ba parang ano yun, nakakaano na rin yun eh. Naririnig mo yung mga ano doon, yung mga bomba, 'di ba? Parang bad trip yun. Hindi ka makakaano, parang lagi ka may kaba. Alam mo yun, 'di ba? Kaya ano ngayon eh, parang for me dapat talaga ano eh, meron ka pang isang option na bansa na pwede mong puntahan kahit kailan, 'di ba? Kasi kung dapat. di mo alam mangyayari, bigla na lang magkakaroon ng gulo, 'di ba? Magkakaroon ng. Pero pag ganun yung sitwasyon mo, wala kang choice, 'di ba? Kasi wala kang pupuntahan. Kawawa ka, 'di ba? Kawawa ka dun. Kaya Pero nga ang naisip solusyon ko lang rin naman, minsan, eh. ang solusyon lang naman, umalis ka na dun, putang ina. 'Di ba? Mag-stay dun. Yun yung ano dun eh. Yun yung mahirap dun. Siguro sa pananaw mo gano'n nga or yung iba gano'n na nga ginagawa. Eh, kaso yung iba talagang ayaw na nila, eh, dun na sila lumaki, dun na sila mamamatay, yun ang ano nila, eh, ganun ang ano Oo. nila sa buhay, eh. Oo. Kanya-kanya pa rin ng ano kasi, eh, view sa buhay yan, eh. Mm. Kung sabagay kung tama ka na ako sa tingin ko tama naman yun. Kung ako may choice, aalis ako, bakit ko gigiit yung sarili ko sa isang lugar na ano, pero kung wala ka nga naman choice, talagang yun At ang saka hindi mo alam mangyayari. na may choice ka, 'di ba? Kasi may madaming taong ganoon eh. Parang ang ano nila, yun na nga, parang sinasabi mo na ano, yun na yung kinalakihan ko eh. Ito na yung wala namang nagturo sa akin ng iba eh, dito lang talaga ako ng gano'n eh. 'Di ba? Meron Mm. gano'n eh, marami akong kakilala na ano eh. Gano'n yung pag-iisip na doon pa rin sila sa kung saan sila pinanganak, doon din sila mamamatay. 'Di ba? Parang yun yung parang ano nila eh. Hindi naman sa sinasabi kong mali yun, pero I mean yun nga, kung wala akong may gulo, tapos ganun yung ano mo, ganun yung parang mentality mo, medyo kawawa yung pamilya mo. Pero dun mo rin mare-realize kung gaano ka ka-insignificant sa mundo, eh. Totoo.
Kung sino ka lang talaga. Oo, 'di ba? Kahit ikaw pa yung pinakamalakas o pinakamayamang tao, 'pag dumating yung mga gano'ng panahon. Hindi, kung mayaman ka, lamang ka kasi, yun nga, may choice ka, makakabili ka ng ano, ng passport kaagad, ng ticket, 'di ba? Sa gano'ng gulo, 'pag gano'n na yung gulo, di mo rin masasabi. Hindi, ano yan, hindi naman yan biglaan Kung eh. powerful ka siguro, hindi naman lahat na mayaman powerful, Hindi, ah. hindi yan biglaan. Ano yan, ganyan yan, unti-unti yan. Hanggang sa, mapapansin mo naman yan eh, mapapansin mo yan lagi ng ano, di ba? Kumbaga, meron yung transition na kahit masasabi ko mga 2 buwan, di ba? Bago yung talagang ano na, hindi na kayo makakalabas. May mga 2 months yan na transition. So, doon pa lang, dapat makakatunog ka na nun. Oy, tangina. Ano muna ako, di ba? Bakasyon muna ako dito. Di ba? Bago pa, kumbaga makakatunog ka dapat doon. Siguro. Siguro. I mean, kasi tinitake for granted natin yung ano, yung ganito na malaya tayo eh. Kasi hindi pa natin nararanasan eh. Pero isipin mo yung ilagay mo yung sarili mo doon sa mga tawag dito Israel tsaka Palestine, 'di ba? Ilagay mo yung sarili mo doon, isipin mo ikaw anak ka ng isang Palestinian or Israeli. 'Di ba? Anong mangyayari sa doon? 'Di ba? Paano ka makakalabas doon, tangina? Pero yun nga, kung alam mo na meron ka pang choice na pwede mo puntahan, ba't mag-i-stay sa Israel? Puta. Kahit na, di ba, kahit na ang kawawa doon yung ano eh, yung Palestine eh. Kung ako, Israeli ako. Actually, yung Gaza Strip lang yung ano eh, yung parang pinag-aagawan yata nila eh. Oo. Parang bawat ano naman nation, kamukha nun, yung India saka Pakistan, meron silang pinag-aawayan din na lupa. So, Hmm. hindi rin malayo sa atin yan kasi 'di ba China and Philippines meron din pinag-aawayan na ano, Mm. dagat. Oo. Pero To tayo the point naman, nga na nababasa ko nun na 'di ba pagka ano, parang makikipaggiyera sa ano, makikipaggiyera sa ano, dali nga. yung sa China hindi ako masyadong kabado. Kasi ano tayo ng US eh. Back tayo ng US eh. Kumbaga ano lang yan, bubulihin lang talaga tayo ng mga yan. Pero yung sasabihin mong mag-aabot sa gera, hindi yan. Pero yun nga, hindi nila tayo mabobomba. Pero unti-unti pa rin nilang kukunin yung mga lupa natin. So wala na yan, matagal na yan. Sobrang tagal pa niyan bago magkaroon ng gera talaga. Unless yun nga, bumagsak yung US, wala na tayong tropa. So yun lang yung nakikita kong possibility na mangyari yun, na gegerahin tayo ng China. Pero yun nga, yung tawag dito, ano ba yung point ko kanina? Kung may choice ka, 'di ba? Dapat matunugan mo na kaagad diyan na, oy, ang ina. Ano na to? Umpisa na to. Kasi tinitake for granted natin yun nga, yung kalayaan natin ngayon na, oy, ano lang, 'di ba? Sarap ng buhay natin, 'di ba? Pero yun, hindi mo masasabi eh. Laging hindi mo masasabi. Dapat lagi kang handa sa sakuna. Eh, sabagay kahit anong handa mo pagka dumating hindi ka parang ano lang yan eh, kahit anong handa basta dumating yan, alam mo yun, hindi mo pa rin masasabi kung ano yung magiging sitwasyon mo eh. Yun lang, parang avoidance or prevention lang. Parang ano nga yan eh. Parang for me lang, isipin mo rin kumbaga dapat meron ka lang alam mo yon, plano lang kahit papaano na kung ganito yung mangyari, ganito yung gagawin ko. Kasi parang lang yan eh, parang sa bahay, lumipat ka ng bahay nyo, ng bagong bahay or apartment or flat. Parang isipin mo kagad paglipat mo doon, tangina pag nagkasunog dito, saan ako tatakbo? Pag kunyari andito yung nasusunog na part, saan ako lalabas? 'Di ba? Parang yun, kumbaga survival kagad iniisip mo eh. Pag ito nasunog tong pinto na to, meron ba akong exit dito sa kabila, 'di ba? Pag bagong ka. So parang ganun lang, parang kumbaga
Dapat parang meron tayong ganun na survival, 'di ba? Ay, hindi lahat ng tao ganun eh. Pero ano yan, parang dati alam ko ganyan ako, parang anxious ako palagi. Pag sasakay pa lang ako ng bus, saan ako uupo, dapat ang katabi ko matanda. Pag wala akong katabi ganito, ganito gagawin ko, ganyan gagawin ko. Paano kung nabunggo, paano kung ganito, paano kung ganyan, saan ako lalabas? Ewan ko, sa mga taong anxious yun eh. Oo, 'di ba? Hindi naman anxious, pero parang lang, kumbaga, alam mo yon kasi hindi ka pa nga binibigla ng ng pagkakataon eh. Pag binigla ka, tas wala ka man lang, kumbaga hindi yan tumakbo sa isip mo. Parang pag nakipag-away ka, 'di ba? Parang yung una, pag di ka pa nasasapak sa muka, parang ang angas mo eh. Ang angas mo talaga eh. Kahit dati sa school, medyo bully-bully rin ako nun before. Nung nasapak ako sa mukha, nung nasapak ako sa mukha, uy, okay nang ina, sakit pala. So, ang nangyari, kaya ngayon, ay puta, alam ko nang gagawin ko pag nasapak ako sa mukha, 'di ba? Medyo ilag ka na eh. Pero kung hindi ka pa nasasapak sa mukha, mo maangas yung mga yan. Ganun naman talaga karamihan sa mga tao. Nasa umpisa lang talaga, tapos pagka naranasan na, dun pa lang nila magkakaroon ng realization kung ano talaga yung pinaka situation nila. Akala lang nila parang easy lang o na yung imagination nila versus reality. Yun yung yun yung yun yung nag-skew ng kanilang view. Sa tingin ko naman, para kung darating man yun, kung may panahon man na dumating na ganun, yun lang ang magiging problema siguro, kasi nga medyo feeling ko talaga medyo weak ang mga natin ngayon eh, ang mga younger generation. So hindi ko rin masasabi kung ilan yung makaka-survive if ever na ganun yung mangyari. Siguro lang pero hindi pa rin natin masasabi. Kasi matatalino din naman sila eh. Yun lang siguro pagdating sa physical, dun lang siguro medyo down. Oo, 'di ba? Tignan mo yung mga kabataan ngayon, tanginang yan. Talagang wala nang exercise mga bata talaga eh. Parang buti ako na discover ko pa yung exercise nung medyo matanda na ako eh. Pero before no, naalala ko yung mga kasing edad ko. Rin eh, solid din talaga yung laro nun before eh, ng mga kabataan, 'di ba? Pero ngayon talagang dapat hindi mo na binibigyan ng ng tablet yung mga bata eh. For me, sarili kong opinion to. Hindi dapat mga dapat mga grade 5 or 6 na, mga ganun na siguro, or first year high school. Parang doon mo pa lang dapat bigyan ng Pero yung nakikita ko ngayon, yung mga nanay ngayon, umiyak yung anak. Tang ina mo. Sasaksakan ng tablet sa mukha. Putang ina mo. 'Di ba? Ganun ginagawa ngayon eh, kaya nananahimik yung bata. Ngayon yung bata, puro tablet lang talaga yung nila, yung lalaroin nila. Doon na tumatakbo yung buhay nila. Pag nawala yung internet, magwawala yan. Di mo na yan. Parang nagbago na yung niya. Nagbago na yung ugali niya. Tingin ko hindi ko rin masisisilan din yung, hindi pwedeng sisihin mo lang sa magulang lahat na nangyayari. Pwede mo sisihin yung buong society itself. Dahil sila yung gumawa ng situation. Like for example, sasabihin ko, hindi na lang natin sasama ibang bansa, let's say sa Pilipinas na lang. Simula yung mga nawawala yung mga bata, yung mga ganon. So natatakot na yung magulang na palalabasin na lang nila yung mga anak nila basta-basta. 'Di ba? Kasi noon, imagine mo noon, free lang. Maglalakad ka lang sa daan, wala namang mangyayari sa mga bata eh. Ang lalayo pa ng mga nilalakad. Tapos, 'di ba, maglalaro, 'di ba?
Yun yung mga nawala na ngayon, yung maglalaro lang ng ano, 'di ba noon dati yung parang ano, meron tayong sipa, yung bola, yung bibili ka pa ng plastic na bola, 'di ba? Yun yung mga nawalang mga activity, Oo, yung yung babatuhin ka. paglalaro ng gano'n, Babatuhin taguan, ka, no? Oo, Block 1, 2, 3. oo. Maraming mga nawala na ng mga physical na game. So yun yung mga, ano pa, patintero, yung mga gano'n. Yun yung mga nakakapag-exercise kasi hindi lang pang physical ng ano, nung mga bata, pati yung enhancement dun sa ano nila, sa logical thinking nila. Ang nangyari na lang puro games na lang kasi ngayon, yun yung mga downside na lang nung nangyari dahil nga sa scare na baka kung anong mangyari sa bata. Kung nasa isang society ka, kamukha dito for example, kung nandito ka sa, hindi ko naman sa inaano yung, pinagmamalaki or what, pero 'pag nandito ka sa UAE kahit papaano kung merong isang ano dito na matitirhan ka, safe yung bata, eh. Unlike dun sa ano, kailangan lagi kang nakamanman, eh. Parang takot na takot ka palagi pagka pinalabas mo yung anak mo tapos kailangan 'pag gabi na dahil nga hahanapin mo. Depende sa Yung lugar. society din, eh. Depende nga sa lugar eh. Meron naman mga lugar na ano eh, di ba? Na kumbaga, kunyari, nasa ano kayo, subdivision kayo na maganda, yun. Pwede mong ano yun yung ano dun, yung, kasi may guard, di ba? Pero pag dito lang sa kunyari sa Manila, yan, medyo delikado sa sasakyan. Pero hindi, kahit tayo nun, ano naman eh. Mas delikado pa yung panahon natin nun eh. Talagang maraming nagtitrip, maraming ano, alam mo yun, maraming gago sa kalsada talaga, nagiinom. Ngayon wala na yun dito eh. Wala ka na makikitang nagiinom dito sa kalsada, bihira na. Tsaka yung magtitrip, kunyari dati nun, pag dumayo ka sa ibang lugar, pagtitripan ka, maporma ka, pagtitripan ka. Ngayon wala na yung mga ganon. Hindi na ako masyadong nakakakita ng ganon din. Talagang ano lang, yung technology, parang feeling ko, ano na talaga, kinakain na yung mga tao. And yun nga, so, kung bata ka pa lang, technology na kagad yung inano sa'yo. Nilalagay sa mukha mo. Parang ano ka, napapansin ko lang lagi yung mga bata ngayon. Ano kakapal na ng salamin. Ilang taon pa lang, Diyos ko, 7, 8, kapal na salamin. Mas malabo pa yung mata sa akin, pamangking ko lang eh. Diba? Ibig sabihin nun, paano nangyari yun? Diba? Ibig sabihin kasi nga, paano ano eh? Ano yung pagkakaiba ng mga bata noon sa ngayon? Lagi ko nakikita, lagi silang sa cellphone and tablet. Hindi lang siguro gano'n, sa ano din kasi, hindi lang naman sa pagse-cellphone yun, eh. Isama mo na din yun sa dilim nila ginagawa, tapos manonood, hindi balance ang ilaw, hinahayaan lang mag-ano nga. Yun nga, siguro may point din, maraming factors pero wala, yun ang ano, eh, yun na yung mundo na tinitira natin ngayon, eh. And expect mo pa na mag-a-advance pa lalo yan, kasi mas mabilis na nga ngayon ng technology. So, the more na ano yan, the more na mag-a-advance. Pero tingin ko may mga countries pa rin na hindi affected ng technology. Na hindi sila yung parang nakababad sa telepono. Isa sa mga pangit kasi siguro na mga na-contribute, maraming pros and cons naman, eh, pero isa sa mga pangit na na-contribute ng technology siguro, lalo na yung cellphone. Yung imagine mo nasa labas kayo, putya, nagse-cellphone. Lagi Kumakain na, kayo, lagi. Kaya nga yung mga tao lagi na parang naka-yoke. nag-date pa kayo tapos magse-cellphone din kayo kanya-kanya. Hmm. Tapos nasa labas kayo, magkakasama kayong pamilya, nasa cellphone, 'di ba? Napakapangit. Wala ng ano, nawawala na yung connection. Totoo, lahat basta punta ka sa kainan, handaan o gathering. Mga tao, lagi nakaganon eh. Naka na eh. Kaya parang totoo rin yung depiction ng alien eh. 'Di ba? Ng modern alien. Parang hahaba yung leeg mo. Tapos 'di ba nakayuko silang ganon? Nakayuko Sige sila. nga, sige, explain mo. Explain mo. Kasi nga, pansinin mo yung mga tao lang ngayon, lagi na lang nakaganon, no? Kasi pag lagi ka nakaganyan, nahahaba yung leeg mo eh. Di ba parang ito yung lalaki sa'yo kasi nasasanay na yung batok mo na So, ko, napapansin ko lang yun sa mga tao, lagi na lang ganon. Kaya ako iniwasan ko rin talaga eh.
So yun nga yung parang sa sa anak mo kaya mo kontrolin yun eh. Kasi bata pa yun, ba't siya masusunod, 'di ba? Minsan nabibwisit ako pag nakakita ako ng ganun, yung magulang na putang ina bata yung nasusunod. Paano nangyari yun, 'di ba? Paano nangyari yun? Siguro kung teenager yan, pwede nang ano yan, medyo matigas na ulo niyan. Pero yung sabi mo 7, 8, tas masusunod sa kaysa sa magulang. Dami ko nakikita Hindi, ganun naging ano dito. eh. Dami ko Naging nakikita. kapalit na ng pacifier yun eh. Di ba dati pag umiiyak ang baby, Oo. pacifier. So, yung equivalent ng pacifier yun na lang para matahimik Oh, lang ayan, kasi hindi tangina mo matahimik yung mundo mo. mag-tablet ka. Ang ina mo. Kaya nga sabi nga na ang pinakamagandang connection nga between parents saka sa bata is pag walang activity, ikaw yung gagawa ng activity para meron kayong ginagawa ng mga bata. Pero yun nga, sabagay marami naman puwedeng gawing activity kaso lang nowadays parang nakakaurat din na lahat ng activity mo equivalent pera, eh. Yun lang. O kaya may Lalabas ka oras lang. pera, ka, 'Di ba? Pwede naman may pera. oras lang yung tablet eh. O ano lang, May oras naman talaga, isang oras lang, mga at tangina least mo. isang oras, 2 oras gano'n. Mahaba na nga yung 2 oras, 1 oras lang, eh. Oh, isang Ayan sa oras. ako nga sinasabi ko nga kay Ken 'pag tagal-tagal makakaano mo rin, parang mananawa ka rin. Mananawa ka mag-games, mananawa ka mag-ano, sabi ko, kung magge-games ka, at least pakinabangan mo yung alam mong may papatunguhan ka. Ako pro gamer for example, yung napag-usapan natin nun o kaya pinagkakakitaan mo. Pero yung magge-games ka lang for pleasure tapos Totoo. or leisure na aabot ka ng almost ilang oras tapos wala naman nangyayari, wala, eh, walang mangyayari sa buhay mo, eh. I mean, ako sinasabi ko na yun based sa experience ko dahil ako puro computer din ako noon, eh. Tapos akala nila, "Uy matalino ka, o kasi yung computer no'n ano lang yung 'di ba ilang tao lang nakakapag-computer." Pero dun ko na-realize na afterwards na puro games na ako sa computer, hindi ko na nai-improve yung sarili ko, eh. Nawawala na yung ano, eh, nawawala na yung parang pag-i-improve sa sarili mo, eh, dahil naka-focus ka na lang sa ginagawa mong laro pero yun lang, para escape from reality. Escape from reality. Saka yung iba kasi parang nagkakaroon na ng ano, marami sa ngayon ng ano, parang mas marami pang friends sa online kaysa mas sa totoong buhay. Oo. Totoo naman. Kahit tayo rin, ganun din eh. Kahit naman tayo eh. Ako siguro mas marami mas marami na akong friends sa online kaysa sa personal na buhay na ano, na yung talagang everyday mo nakikita, 'di ba? Pero hindi, kahit na hindi personal, as in personally mo kakilala, hindi lang yung basta nakaka-chat mo lang randomly tapos friends kayo for a long time na never naman kayong talagang nagkita or nagkasama or knowing each other, gano'n. Sabagay. Kaya hindi mo iba pa rin yung yun yung ano, eh, yun yung mga ano, tapos nagkakaroon ng, parang introvert ka, gano'n. Parang nagiging takot sa social, Oo. gano'n. Awkward na yung mga bata ngayon sa ano eh. Yun Bihira yung yun. mga ano, eh, yun yung mga nangyayari ngayon sa society natin na ewan ko mape-prevent pa yun pero sa tingin ko parang inflation lang yan, eh, wala ng pinagbabago kundi pataas ng presyo. So ganun lang din yung situation natin. So yun progression to extinction. Yun nga yun nga rin yung ano eh, yung parang sinasabi nila na ganun din yung nangyari dati. Parang yan na yung mga signs na ano, parang na-erode na yung society talaga. Unless yun nga merong something na mangyari gaya niyan, yung marami nagsasabi yung AI daw is ayun, medyo makakatulong. Baka yun yung makasolve ng ano natin, mga problema natin, 'di ba? Narinig ko nga nun kay Joe Rogan na pinag-uusapan nila yung parang gusto nila na ang gobyerno is AI yung gobyerno, 'di ba? Para mas pantay-pantay, walang ano, parang yun yung president AI, yun yung magde-decide ng ng mga batas ng mga kulit, 'di ba? 'Pag gano'n ka-advance ang AI, sentient na yun. Hindi, parang ano lang, kumbaga
Kasi 'di ba, merong Aware halimbawa, na siya eh. hindi halimbawa merong batas na kunyari pinagtatalunan ng dalawang faction ng pro tsaka anti. So hindi yan matatapos. Lagi yan magtatalo. So dapat merong arbiter doon. So doon na papasok yung AI. Doon niya kakalculate kung ano yung mas magandang desisyon, 'di ba? Based doon sa mga ebidensya na inano sa kanya, binigay sa kanya, 'di ba? Parang gano'n. Tas kung ano yung desisyon noon, yun na yun. Parang gano'n. Hindi naman yung talagang parang magmamando sa mga tao na ano, hindi naman gano'n. Ah, siguro. Pero the difference between ano, kung hindi pa rin siya sentient, wala siyang awareness, tapos wala siyang ano, empathy, wala siyang sympathy or mga emotion, dun yung downfall ng AI. Dun yung nakikita ko na hindi pa puwede ang AI kasi wala pa siya nun, eh. Hindi pa niya nako-consider yung factor na yun, eh. Kasi puwede mo akong bigyan ng numbers, puwede mo akong bigyan ng figures, pero hindi siya hindi pa rin siya, ano, eh, hindi pa siya human enough para maggawa ng mga gano'ng desisyon kasi may mga other factors pa or small factors na puwede i-consider. Like, yun nga, yung tungkol sa pagiging, yung mga tao, yung emosyon ng mga tao, yun yung mga dapat i-consider mo kasi Oo. dapat dapat yung judgment mo hindi lang puro logical. Tama rin naman. Pero ba't ngayon ganito yung nangyayari sa atin, 'di ba? Kung kumbaga lahat ng sinubukan natin eh. Tao yung nagde-decide ngayon. Presidente natin tao. Ano nangyari, 'di ba? Hindi naman ganoon Wala, yun kaagad. talaga, eh. Kaya nga ibig Ito sabihin, talaga. hindi mo rin masasabi na kailangan human, may humanity. Eh kahit nga may humanity, nagpapatayan pa rin sila eh. Ngayong mga tao nga tayo nagpapatayan eh. 'Di ba? Hmm. So yun yung point dun. Paano kung hindi tao? Kasi nga yung mga tao, barbaric pa rin yung ano natin, yung DNA natin eh. Meron pa rin tayong survival ano eh, 'di ba? Instinct eh. Meron pa tayong pagka-animal eh, 'di ba? So what if, 'di ba? Hindi ang solusyon pala hindi tao yung nagde-decide. Para walang ganun, walang factor na papasok na patay na Ayun, yan. parang utopia na yun, eh. Hindi, pag sinabi mong utopia kasi parang wala nang problema yung ano yun, di ba? Parang gano'n nga. Parang gano'n, sino-solve lahat ng ano, parang gano'n na yun, eh, parang papunta sa gano'n. That's to the point na parang gano'n din ang mangyari para mawawalan ka naman ng free will. Paano ka mawawala ng free will? Eh, paano bang explain yun? So, ang senaryo, ang gobyerno may katulong na AI. Pag merong di pa pagkasunduan, ito yung magdidesisyon. Parang yun yung pinaka first step. 'Di ba? Pag merong hindi mapagkasunduan, ito yung magdidesisyon. Given all na lahat ng facts bibigay sa kanya. So yun yung ano, paano mawawala yung ano mo doon? Paano mawawala yung freedom? Ano sabi mo yung free will? Free will nga ba? Parang freedom siguro, hindi free will kasi free will personal yun, eh. Mm. Freedom siguro ibig ko sabihin kasi parang masyadong masyado ng ano, matahimik yung pagkagano'n. Matahimik? Parang utopia, eh, parang gano'n yung dating sa'kin, eh. Ano bang palabas yung ano, gano'n. Parang basta parang hindi na progressive 'pag walang chaos, eh. Ah, So okay. yun yung pananaw ko lang, kasi parang kung walang kung walang conflict, walang problem, wala ring So okay lang solusyon na sa'yo na hindi ka na mag-iisip ng solusyon or okay hindi ka lang na sa'yo na ano magpo-protest. na may gera doon sa ano? I mean, wala nang nananalo sa giyera. Hindi naman sinasabing okey lang sa'kin yung giyera kasi anytime puwede ring mangyari sa'tin yun sa Pilipinas. Hindi sa'kin okey yung giyera pero sa tingin ko
merong other way para ayusin. Kaso nga lang, ganun eh, yun yung pagiging tao natin eh. Kahit naman meron pang AI or arbitrary na AI, tao pa rin kasi. Tao pa rin yung kumikilos unless merong kang ano, gigantic robot na titigil sa kanila. Tapos pipigilan yung giyera dahil hindi nila kayang talunin yun. Else i-eliminate silang both sides, 'di ba? Mga gano'n. Matitigil yung giyera kasi paano ka nga naman maggigiyera kung papatayin parehas yung bansa ninyo nung kung sino mang higher authority yun, 'di ba? Kung gusto lang ipatigil yung gera, pwede namang magkampihan yung mga bansa na awatin sila. Pero kasi may ulterior motive lahat ng giyera. Walang gerang hindi pinlano. Walang gerang walang kumikita. Sa tingin ko may ulterior motive kung bakit Yun nga, di nangyari yung ba? giyera na yun. Yun nga yun dahil yun sa greed ng Ben tao So, bentahan ng ano yan eh, bentahan ng armas kasi yan eh. kaya nga, so meaning, hindi rin mapagkakatiwalaan yung mga tao sa desisyon. Di ba? Kasi nga, ganyan nangyayari. Di ba? No, gera, Totoo. pagkakakitaan. Mga tao rin yun eh. Mga tao Kaya rin nga yun 'di ba pag pinanood mo yung ano, yung buong Matrix yung buong Matrix na palabas. 'Di ba? Yun nga yung parang pinakaano nila kasi nga parang virus nga yung mga tao. Sila din yung kumukonsumo sa sarili nila. Sila din nagde-destroy ng paligid nila. So, yun yung may point ka naman doon. May point naman pero yan yan ang ano ng tao eh. Tsaka ang hirap sa mga na natin 'to mga fantasy lang natin. Paano kung ganito, paano kung ganyan, pero sa tingin ko, kahit anong gawin natin kahit may AI pa yan, as long as may tao na nasa taas pa rin nung AI na yun, ganun pa rin ang mangyayari sa mundo. Unless yung AI ang nasa taas ng tao. Ganun ang nakikita ko. Kung mismo yung AI ang nagle-lead, meron talagang parang mga enforcer na robot. Yeah, mga ganon. Sorry may unang pag-usapan natin to biglang pumasok sa isip ko. Hindi ko alam na yung Terminator saka Matrix magka-connect pala. Ganon? Hindi Oo. Yung Terminator parang yun yung umpisa bago makapunta sa Matrix. Hindi, sumabog na yung mundo sa sa Terminator Sa future. Yun nga yung yun yung start. Oo nga no, Tapos, pwede. yun, hindi, tinabi nga ng director. Yung director ng Terminator at director ng Matrix, iisa yun. Isa ba? Hindi Check natin that. Hanapin ko Hindi. dali. Direct Leading to Matrix movie. of Terminator 1. Does Skynet and back one of their machine to Si kill James Neo John's mother, Sarah, director which of results in the elements, which ultimately, ito. Di ba? Which ultimately leads to the events of the Matrix, which leads back to the events you get Hindi, it. iba yung Terminator is director. essentially a Matrix prequel. Iba yung director. Si Wachowski yung director. Babae pala director nito. Ng Matrix. Tignan mo yun nga yung sinasabi nila. Hindi yung director, baka yung writer ang sinasabi ko. Sige, connection of ChatGPT ko. Para mas maganda. Lagay mo lang Terminator. Lagay natin connection between Terminator movie and the Matrix. Terminator and Matrix movies. Okay, yan. May sagot siya. Share ko ba sa'yo? Sige, basahin mo na lang. Share ko para Yan. So, sabi dito, the Terminator and Matrix film franchises are two separate and distinct science fiction series, each with its
own unique storyline and methodology. However, here there are some thematic and conceptual similarities that have led to discussions and comparisons between the two. Number one, AI dominance. Both franchises explore the theme of artificial intelligence becoming self aware and posing a threat to humanity. In the Terminator series, Skynet is an AI system that becomes self aware and sees humanity as a threat, leading it to initiate a nuclear apocalypse. In the Matrix series, humans create AI, which then rebels and enslaves humanity, trapping them in simulated reality. Ganda nung plot pala ng Matrix, no? Human resistance, number two. Both series depict group of humans who resist domination of AI. In Terminator, the human resistance, led by figures like John Connor, fights against the machines. In The Matrix, the resistance led by characters like Morpheus and Neo fights to free humanity and from the simulated reality created by the machines. Tapos time travel, bakit yung sinasabi mo? Time travel is a significant element in the Terminator series, which characters often travel between different time periods to alter the course of events. While time travel is not a central theme in the Matrix series, there are elements of time manipulation and alternate realities. Despite the similarities, it's essential to note that the narratives, characters, and overall methodology of two franchises are distinct. The Terminator series was created by James Cameron and began with the release of the Terminator in 1984, while Matrix series was created by the Wachowskis and started with the Matrix in 1999. In summary, both franchises explore similar themes related to AI and human resistance. They are separate entities. Check mo yung looper. Yung pinadala ko sa'yo sa Messenger. Messenger? Baka meron lang na gano. Sa interview ko napanood yun eh. Basta ang tanda ko yung writer mismo ng Terminator yun eh. Basta writer yun, yung writer. Tingnan ko nga, writer of Terminator. Wait lang. And Matrix. Yan. Wala naman ah. Ito. Ayan. Super. Author reveals how the Matrix and Terminator. Ayan. Nakita ko rin. Ayan o. Author reveals how the Matrix and Terminator are connected. Asa na? Padala ko ulit. Wait lang, iilang ako. Sige. Ako din. Bakit? Nahihina ako eh. So yun. Ha? Kakat ko na lang. Ano? Unplug? Hindi ko na-gets. Kawawa naman yung listeners natin. It's para sa kanila nga ito eh. Hindi, kakat ko lang tong part na to, yung na dead air. Hindi nga, mayroon akong uncut version, di ba? Yung uncut version. O di nasa akin yung cut version. Na hindi naman kinakat talaga. Okay, share natin to. Sige, share ka na. Dali. Oh, my back. Yun, mga kawapaks. Basahin natin yung binigay ni Master Paulo. Author reveals how The Matrix and Terminator are connected and biblical. An author has drawn connection between The Matrix and the Terminator and the Bible, and it's blowing our minds. Sophia Stewart claims her 1981 unpublished comic book, The Third Eye, which was inspired by her own faith, formed and basis of not one but two of the most sci-fi franchises
most popular sci-fi franchises of the 20th century, The Matrix and the Terminator. Terminator starts from the front of the book to the back. Stewart said back in 2014, The Matrix starts from the back of my book and works its way to the front. They are moving to opposite directions. My book was separated in two. The third eye is an epic. My book spans three time frames: the past, the present, and the future. Those films do the same thing. Inangat niya yung bangko niya dito, ha. Although Stewart claims were disputed in a legal battle in 2014, she still makes a strong case for the film's deeper spiritual message. Okay. Parang ano niya lang to? Sarili niya lang ano? So, sabi niya, The Terminator is the prequels to or the beginning of The Matrix. Sarah Connor of The Matrix. Sarah Connor is actually Neo's mother. So JC, so si Sarah Connor na anak niya si Neo. So JC, John Connor is Jesus Christ. What the John Connor is Jesus Christ. Ba't nauminto yung video mo? And he grows up to the he grows up to be Neo. They're one and the same. The Matrix is in the future. The Terminator is the past. Okay, it's time travel. Past, present, future. It's the second coming of the Christ. The evolution of consciousness, man versus the machine. The Terminator machines here that a child is going to be born that's going to terminate them in the future when they oppress man. It's man versus the machine. It's God's children versus man's children. What? Which was technology. So the Terminator has to time travel to the past because they know it's Sarah Connor and they have to kill her. Terminate her so she won't have the baby. Kyle Reese, he comes from the future to protect her and he inadvertently gets her pregnant. Sino yun? Si Kyle Reese. Yun yung asawa ni Sarah. He has to go back to the future. And that's the Immaculate Conception because now she's pregnant and she fell in love with a man. But did it really happen? Did he exist? So, dito sa sinasabi niya dito, nag-e-exist si Kyle Reese na buntis daw kay Sarah. And then this child, when you see the three Terminators, the boy and then the man, subconsciously he doesn't know why the Terminator is trying to kill him until he's hidden out of the city in the Matrix, the future. When he reaches 30 years of age, the Rebellion Reloaded revolution starts and the rebels come. They find him because they've been watching him all along. Si Neo. That's what the Guardians and the Sentinels are all about. They wake him up to his purpose. They take him to Morpheus to train him to fight the machines. They take him to the Oracle because of the prophecy. This is the whole epic story. It's an epic. Diba? Okay. Pwede. Pero pwede i-connect. Pwede naman. Kasi wala namang pinakita doon na na nanay ni Neo no? Hindi ko matandaan. Wala. Pero lang, parang to ponder about, ganyan yung mangyayari kung AI ang magli-lead sa atin. Kasi kung ibabalansa niya lahat, makikita niya kung gaano ka chaotic or erratic yung mga tao. Kamukha ng sinabi mo pagdating sa decision making. Kaya yung AI, kahit sabi mo may AI na mamamagitan, pero as long as yung tao nasa ibabaw, magiging tool pa rin siya. Pero kung AI lang itself, then doon, magkakaroon talaga ng difference. Pero ewan ko kung mangyayari yun. Kasi yung tao parang ayaw na madodominate So, imposible sa tingin ko, far from mangyari yan. Kahit siguro dumating na ilang generations, hindi pa rin magli-lead yung AI.
Unless yung magkaroon ng parang Skynet tapos magkaroon sila ng control tapos sila na mismo magpo-produce sa sarili nila, kung ano man, kung paano nila gagawin yun, dun pa lang. Yun yung possible. Yun yung sinasabi nila ano, yung, ano ba yun, yung parang lahat ng yung pinag-uusapan ano, yung singularity ba yun? Hindi Mm, naman singularity, parang singularity. singularity, parang ganun yata yun, eh. Magiging sentient being na yung ano, yung AI. Magkakaroon na siya ng awareness, 'di ba? Pero ano lang natin yun, sa tingin ko fantasy lang natin yun. Ang totoong sisira talaga ng mundo, tao. Wala tayong ano, eh. Imaginin mo sa'tin ano, eh, imbes na yung parang ano ba yun, yung napanood ko rin kay Joe Rogan yun, eh, sa Hawaii. Parang hindi merong batas sila na bawal mag-plant ng fruit trees. Kasi gustong-gusto nung mga ano na mas yung puro sa aesthetics and siyempre para makapaglagay sila ng mga ano, ng mga housing, yun. Hindi sila nagpapalagay ng mga natural na mga fruits na puwede mo na lang 'di ba, pipitasin mo na lang pagka nagugutom ka. 'Di ba gano'n lang naman dati noon, eh. Gano'n lang buhay noon dati pagka meron kang nakita pupulutin mo, kakainin mo, tatanim mo o kakainin mo, lahat natural. Wala na ngang natural ngayon, lahat ng kinakain natin processed, 'di ba? Pero O pag inisip mo organic. naman, sabi mo imposible. Pero pag inisip mo, may imagine mo ba na ano na magkakaroon ng cellphone na kagaya ng cellphone ngayon like year 2000? Parang hindi ko na imagine yun na ganun yung mangyayari. Computer lang yung parang naisip ko, computer lang talaga yung parang pinaka-advanced. Tapos ngayon, may isip mo ba 10 years ago na ano magkakaroon ng chat GPT? Wala rin naka ano yun, wala rin masyadong naka-predict niyan, di ba? Parang ang pine-predict nila is ano, flying cars, ah ano pa ba yung mga pine-predict nila na ano na yung artificial ano tawag dito yung magbabago yung ano mo, artificial ano ba tawag yan, Alin, mababago yung alin? yung surroundings mo magiging 3D, ano ba tawag doon, yung augmented reality yun Augmented yung meron namang augmented reality ngayon, oo kaso nga. lang naka-VR ka. Yo, 'di ba? Yun yung mga ano, inaano nila eh. Pero walang nakahula. Biski ako hindi pumasok sa isip ko na pwede pa lang ganun. Magkakaroon ng Chat GPT, Midjourney. 'Di ba? Yun yung inaano nilang ay yan yung parang sa pag inisip mo imposible yan. Pag may nagsabi sa iyo before nun. Ha? Pwede ba 'yun? 'Di ba? So Sa'kin, hindi ko sinasabing imposible na hindi siya posibleng yung imposible na parang, ah, hindi ako naniniwalang mangyayari. Ang imposible sa'kin na parang it will take time kasi gano'n kaganid yung mga tao, eh, na hindi nila hayaang maging subservient sila sa iba. Unless sila may gumawa nun tapos talagang ano talaga, parang yung sa mga napapanood natin na mga movies na dahil nga self-aware na sila na mismo nag-produce sa sarili nila tapos yun na tapos nagkaroon na ng dominance sila, then yun ang mangyayari. Pero sa tingin ko napakalayo pa nun, kahit gaano kabilis ang technology natin ngayon, hindi parang malayo pa mangyari yung ganong situation na aasa tayo sa AI o aasa tayo dun sa robot sa lahat or sa karamihan ng ginagawa natin. Tao pa rin ang gumagawa, eh. I mean, hindi tayo aasa talaga na alam mo yun, wala na tayong gagawin. Tingin ko unti-unti yan, di ba? Unti-unti yan na ganyan. No, unti-untiin tayo. Hanggang sa hindi mo na lang mapapansin, kasama mo na palagi. Parang cellphone. Maiisip mo ba yan na ngayon, tangina, pag nawala yung cellphone mo?
Anong mangyayari sa'yo, anong gagawin mo, di ba? Parang kaduktong na siya ngayon ng ano mo eh, ng buhay mo eh. Wala nang phone booth ngayon eh. Naalala ko noon dati, di ba, kakaunti pa lang may tao may cellphone. Tapos para makatawag ka, either yung naalala ko yung para sa akin either yon or magpapakit bell ka. Pager. Or tatawag ka sa paid, sa mga PLDT booths, tatawag ka. Maghulog ka ng mga 50 cents, 1 Oo, di ba? Yun, peso. naabutan ko yun. Tapos tatawag ka. O kaya nung college, nakikipag-meet up pa ako noon eh. Yun lang pantawag ko. Pupunta ako ng SM, tapos pantatawag ko. Ito na ako tatawag. Dito na ako, saan tayo magkikita? Dati pager Ngayon, nagkaroon ako. pager, si AirPod dati, ganun din. Pager, iniiwan sa amin yung pager. Asa nakakatawa nun, di ba, pagka pupunta ka ng SM, pag bago kayo mag-meet, may pag-uusapan na kayo kung saan kayo mag-meet, or pagdating mo dun, sabi mo, dito na ako, kita na lang tayo, ganitong oras. Ngayon, pipicture ka, andito na ako. Bilis Di ba? na eh. Hindi mo Paano na ka pupunta? maisip yun. Pin mo yung location kung nasan ka. Di ba? Hindi mo Pag naman maisip naliligaw. yun before eh. Di ba? Parang ganun kabilis yun. So yung mga hindi nakakaalam ng pager, bago ka makatanggap ng message sa pager, tatawag ka muna sa operator. Tapos sasabihin mo dun yung gusto mo sabihin, and then papadala nila yon as text, 'di ba? Na one-liner text na Tapos meron lang Ini-scroll. meron lang din characters yun kung ilan pwede, 'di ba? Short characters lang siguro, baka 160 yata, hindi ko maalala. Basta short characters lang. Oo. Bago dumating yung cellphone. Bago nagkaroon ng Dati yung cellphone. dabongga yung cellphone, alam mo yung panggadgad ng yelo. Motorola. Pag may ganun ka, ano ka na nun, no? Rich kid ka na dati, no? Di ba? Pag may ganun ka. Rich kid, laki-laki pa, jabongga pa. Alam mo, may dala kang telepono sa Pero may punto ka naman doon sa sinabi mo na posible nga na ma-resolve ng AI. Nandun yung thought, pero at ako sa tingin ko, sa preview ko lang na hangga't tao yung nasa taas, like yung sinasabi ko nga kanina, hangga't tao yung nasa taas, hindi manipulated pa rin yan. Oo, hindi papayag. Hangga't tao nasa taas, hindi papayag yan. Manipulated pa rin yan. Either that, magawa man nilang ganun, pero tao pa rin nasa taas. Magiging tool lang yung AI. Kasi mamamanipula mo pa rin yung data eh. Unless hindi talaga sila yung parang 'di ba? Kung tao nga na maninipula mo yung pa kayang something na ikaw mismo gumawa na pwede ka mag-encode, pwede ka mag-input ng kung ano-ano. 'Di ba? So, ayun. Yun yung nakikita ko na kaya ko sinabi sigurong imposible pa sa ngayon or anytime near future, malayo pa. Nakikita ko lang talaga, siguro yun nga, kung magkakaroon ng advancement sa technology, magkakaroon din ng advancement sa war games. So, ang nakakatakot lang pag dumating yung time na yun, yung sinasabi nilang World War III. Pag nag-World War III, yun na talaga. Destruction na yun. Yun yung pinakamahirap. Well, sa tingin ko, di na natin maabutan yun. Baka pagdating natin ng 70, 80, wala pa rin nangyayaring ganun eh. Imagine mo, 20 tayo, tapos from 20 tayo ngayon hanggang 20 tayo noon, tapos 20 years now, di ba? Yung progression ng technology na na-experience natin, hindi naman ganun talaga big leap. Hindi naman talaga ganun ka big leap. Nagkaroon lang kunyari, yung cellphone mo, 20 years old, nagka-cellphone ka. College pa lang may cellphone na, di ba? Yung Nokia, text. After mo ng 20, bago ka mag-20, pwede ka na mag-picture. After nun, sumunod na, tuloy-tuloy na, pwede na yung 3G, 4G, ganyan. Pero kung titignan mo yung progression, hindi pa rin siya ganun kalayo. Masyadong mabilis. Kaya matagal pa yun. Hindi,
feeling ko ang bilis ng ganun, progression ng ano, ng technology. Kasi 10 years ago, yung papangit pa ng cellphone eh. 2020, 2013. Di ba? Ang papangit pa ng cellphone nun eh. Parang ano pa eh. Alam mo yung pauso pa lang yung ano, pauso pa lang yung ganito yung tawag diyan sa ganitong cellphone, yung screen, yung full screen, 'di ba na ano? Pero parang dati noon ano pa eh, yung mga flip top phones, 'di ba? 3310 mga ganun. 8210. Oh, 'di ba? Parang paano pa lang sila noon eh, pa-phase out pa lang sila noon eh. Nagkakaroon na ng mga merong screen pero ano pa lang, hindi pa masyadong sharp yung ano yung screen, 'di ba? Pero ngayon, tignan mo naman after 10 years. So ibig sabihin, dagdag ka pa ng 10 years, exponential 'yan. Tangina, mas ano 'yan. Mas malupit 'yan. Yun na nga siguro yung VR. Baka ganun na yung mangyayari niyan. Tingnan natin. Tingnan natin kung ganun nga yung magiging progression or mag-stick pa tayo ng matagal pa dito sa cellphone na to. Pero, naalala ko nung dati, akala ko yung cellphone palit na ng palit. Kasi palit na ng palit yung cellphone noon eh. Di ba? Tapos biglang balik na naman sa dati, lumaki ulit. Tapos palaki na naman ng palaki kasi kailangan ng wider screen para mas makita mo lahat. Para pag nanonood ka, maganda. Pwede mo na ganun ulit. Bumalik na naman yung flip phones. Para mas malaki yung screen. Diba? Seeing ko lang yung progression ng technology. Kaya ako sinabing hindi ganun ka, no? Kasi nag-stick pa rin sila doon kung saan ini-improve lang talaga. Pero yung parang isang malaking advancement na parang pinakamalaki sa akin siguro yan, yung self-driving car. Tesla, yan. Diba? Isa sa pinakamalaking advancement. Grabe, no? Yan ang pinakamalaking advancement na nakikita ko sa technology. Self-driving car. Ang galing nun, no? Yung, diba? Kasi noon, ini-imagine mo lang yan. Di ba sinasabi natin, walang nagmamaneho. Pero ngayon, nangyari na talaga siya. Yan sa pinakamalaking advance. Pero yung cellphone, di masyado siguro. Sa computer, medyo, malaki din yung pinagkaiba. Simula 19, yung between 2000 to 2015. 2015 medyo doon na nag-start tuloy-tuloy na nag-iiba na talaga yung ng computer Kaya din lalo na pagpasok ng after pandemic, pagpasok ng ChatGPT, yung mga AI yan, laki na talaga ng advancement. Kasi ngayon parang isipin mo, pati paggawa ng video, AI. Tapos ang galing kung hindi mo na kailangan yung clone tool. AI mo na lang din yung part na yun. Mas maganda pa pagkakagawa ng AI kaysa sa pag-clone mo. Totoo. So hindi natin naiisip yun before, di ba? Biglang eto na kaagad, ayun na kaagad yun. Wala pa isang taon. Yung Midjourney, di ba? Tsaka yung ChatGPT, wala pa isang taon yan eh. Pero hindi kaya nabobobo yung mga yung mga generation ngayon dahil masyado ng yung advanced AI. Yun nga yung sinasabi nila daw na hindi na tamad na mag-isip yung mga bata ngayon dahil nga tatanungin mo lang yung AI, hindi na sila mahirapan mag-isip, di ba? Kumbaga tayo. Ko lang napapaisip lang ako kasi parang ewan ko, siguro dahil yun lang yung pinapalabas palagi ng media kung gaano ka stupid yung mga hindi naman siguro lahat sa kanila pero most ng lumalabas ngayon sa media lalo na sa Western society pag yung mga ilang genders meron, yung mga ganon. Parang sabi ko, anong kalokohan yun? 'Di ba? Gawa ba yun ng technology kung bakit nabobobo na yung tao? Gawa ng tao. Yung kasama yun sa gawa ng tao yun. Yung sinabi mo kasama yun doon sa nag-erode yung parang na yung senyales na yun. Kasi nangyari rin yun sa Rome. Parang nagkaroon na ng pagtatalo tungkol sa gender. Yun na yung start na yun ng nila Na-curious ulit ako sa Rome na yan. Bakit ba palagi nababanggit yung Rome na yan? Kasi nga sila yung parang US dati, yung parang masagana sila, walang nakakatalo sa kanila, madami sa kanilang mayayaman, maraming politiko, maraming pera. Tapos maunlad malakas pa rin Rome kahit ganun kaliit yun. Hindi, Rome ngayon. Ngayon.
City na lang siya, di ba? City Pero, ba? Oo. pero ano siya dati, Pero parang, um, sentro. hindi, parang ano siya dati, yung, may tawag doon eh, yung, ano siya, parang bansa siya, pero ano siya yung pinakamalakas na ano, na parang, puwersa ng ano, ng lugar. Parang ganon. Military force. Authority. Oo, malakas, malakas, malakas. Yung ano ko dyan yung parang theory ko lang. Ay, Kasi wala pa. Roman Empire, sorry. Hindi pala Rome. Roman Empire. Mm. Rome pala is ano, capital ng Italy. Kaya nga theory ko dyan noon, kaya nga ano dati, hindi naman sila mga Kristiyano. Mga pagano yan eh. Tapos kaya sila nag-adapt para lumakas sila. Kaya sila nag-adapt. Tapos sa tingin ko lahat ng mga santo noon, mga ano lang yun, gawa-gawa lang nila. Gawa-gawa lang nila yung mga santo ng mga army. Catholic ako pero syempre kailangan mag-isip din ako. May free will naman tayo para mag-isip. Wala akong sinasabing wala akong parang inaano na, sa demonyo yun, walang ganun. Parang ang sinasabi ko lang na yun yung dahilan nila. Kung based lang sa sa history or kung pagtatahi-tahiin ko sa isip ko kung ano yung mga natutunan ko, nalaman ko. Isipin mo, tagal nilang tapos ang dami ng Kristiyano. So natatakot sila na ma-outnumber sila. So ang ginawa nila, inadapt nila. Oo. Tapos yun, Parang tapos meron din ginamit akong nila ano. yung God para makapag-conquer sila ng ibang country. Yun fact yun. Ginamit nila yung God. Kasi sa theology pinag-aaralan yun eh. Parang meron din akong napanood na ganun. Parang ginaya lang yung Christianity sa paganism, parang ganun. Ha? Pero paganism. Parang Iba dun, naman yata yung sinasabi mo eh. Ginaya yung Christianity sa paganism? oo, parang dun siya, gumawa sila ng sarili nilang ano, version ng paganism. So maraming ano yun, madaming connection, maraming kagaya na culture na ginaya doon. Gaya Zeitgeist ng ata yung Christmas. pinanood mo eh. Parang napanood ko yung ganun. Zeitgeist. Sabi Parang, nila, Zeitgeist, yung sinasabi nila na yung hari, yung sila Horus, sila yung mga Egyptian god, galing sa ganitong, kumbaga, merong pattern. Tapos, yung sabi nila sa Bible na rise, the death and rise of Christ is based dun sa araw. So, oo. 'Di 'di ba? ba? Kinumpara si Christ sa sun na sa pagan naman, yun yung parang ano nila. Yun yung parang Christ nila, si yung sun. Parang ganon. Yun nga. Yun nga yun, sa Zeitgeist nga yun. Magandang panoorin yun. Pero naalala ko nung dati, sabi ko pinapanood ko. Pero yung, sabi nga nila, lang na yun matter of lang naman faith, kung gaano katatag yung mo. Pero at least andyan yun, nasa sayo, nasa tao pa rin yun Nasa tao pa rin yun Ang importante lang, at least hindi ka mangmang sa mga nangyayari sa paligid mo. Pero very rare na lang kasi sa atin yun, ng mga nagre-research pa. Para kasing obligado ka na lang kumilos para sa... Sarili mo rin, iisipin mo di ba? Parang isipin mo, para saan pa ba itong knowledge na to? So, unahin ko na yung sarili ko. Parang ganun yung mga nakikita ko kabataan. Pwede naman, meron pa rin naman sila mga pero nasa interest nila. Pero wala na yung kamukha dati na magre-research pa sila kung ano yung mga ganito. Di ba dati, naalala ko nun pagka manonood ako, yung palagi ang pinapanood ko yung sa Channel 13, yung tungkol sa Japan. Ewan ko napapanood mo yun, yung mga views sa Japan, tas yung boses niya yung parang yung pampatulog. Tapos, Yung mga ganun yung mga papanood, yung mga ginagawa ko, yung mga napapanood noon versus sa mga napapanood ngayon. Ay hindi, mas madami ngayon kasi YouTube ka lang eh. Di ba? Kumbaga kung matatarget ka ng tamang algorithm, magaganda rin yung mga mapapanood mo eh.
Sa bagay. Pero overload na rin ngayon eh. Ngayon dati, Overload ng nagtatalo information. pa Hindi kami rin sa ano. maganda. Dati naalala ko, nagtatalo pa kami sa lyrics ng kanta kung sino yung tama sa amin. Putang ina. Gago Ang ito lyric na sinabi niya. Dati kasi wala pang Google, di ba? Parang, paborito mo Bakit yung kanta. meron namang tawag ba dito yung nabibili noon, Song hits. yung song hits? Oh, pero hindi naman lahat nandun di ba? Parang, mayroong mga bagong kanta na wala pa sa song hits. Tapos, siyempre, sasabayan mo yun. Kung ano mga sinasabi mong lyrics, magtatalo pa kayo. Tanga, sinabi niya ganito. Ngayon, tanga na, hindi ka na magkakamali sa lyrics eh. Kunyari nagustuhan mo yung kanta, yun yung una mong gagawin eh. Google mo yung lyrics, ganda ng kanta na to ah. Anong sinasabi dito? Parang ganun. Diba? Lahat nga yung ginugoogle na eh. Samantala noon, bibili mo pa yon. Bibili ka ng Oo. song hits, maghahanap ka ng kanta mo, di ba? Andito ba yung kanta na gusto ko? Bili ka pa ng song hits eh. Kasama doon yung tik-tik eh. Oo, diba? Tik-tik yun. Kaya nga ano, Pero tik-tik. pa mga nabibili noon eh. Hindi lang song hits, di ba? Pupunta ka sa di ba pag pupunta ka sa amin sa palengke yun eh. Andito yung mga tabloid, newspaper, comics, di ba? Comics, tapos yung song hits. As mamimili ka ngayon kung bibili mo yung song hits o yung comics na puro bastos yung laman. Ngayon, kapag, kunyari may gusto kang matutunang kanta YouTube mo lang di ba? Gitara, kunyari, paano mo guitar tutorial ng ganitong kanta. Buta, meron na kaagad yan. Loy, laki ng kita noon doon sa sa mga ganyan. Uso noon yung 'di ba, mga gitarista ka, di maghahanap ka ng tablature. Oo. Pupunta ka pa ng Quiapo o kaya sa Cubao. Tapos sasabihin mo, meron po ba kayong tablature ng ganito? O di kakapin nila ngayon yung tablature. Tapos bibigay nila sa'yo for ganitong price. Magkano na yun noon? Kahit 100 pesos, 200 pesos, parang libo na yun noon eh. Oo. Ngayon, Tapos ang hindi na. kakapal, mga ganyang kakapal na mga tablature book, aaralin mo. Ngayon, i-online mo na lang. Oo. Ganun nakatamad yung tao ngayon pag hindi na nagre-research. Pag may nadinig, di na nire-research yan. Kung ano man yun. Ako, habit ko pa rin kasi ngayon na pag may nadinig ako, nire-research ko, ano ba yun? So may nakita akong palabas, ano ba ibig nun? Ano ba yung meaning ng palabas? Ano ba yung ending nung ganun. Gusto pa rin nagre-research eh. Kasi siguro inborn inborn tuloy. Embedded na sa atin yung yung parang indexing. Dahil nga lumaki tayo sa sa panahon na wala naman Sa talagang mano-mano. Google noon. Oo, pumupunta pa ako noon, dati may encyclopedia yung mga lola ko, ang dami nila, kumpleto sila, mga encyclopedia. Oo nga, nauso Pupunta ako dati sa yun. mga pinsan ko, tapos doon pa ako magre-research, encyclopedia, magbabasa ka, di ba? Ngayon, andyan na sa harap mo, hindi mo pa mag-Google. Naalala ko rin dati, meron kaming ganun, malaking dictionary yung kapal. Tapos ang daming Sabi nga ng utol ko, GMG, Google mo, gago. Yun nga lang, di ba? Kung kailangan marunong ka rin mag-search kasi minsan sa unang search mo, may bias na story di ba? So, dapat pag nag-search ka ngayon, parang basahin mo kahit mga 3-4 na lumabas sa search mo, di ba? Bago ka magsabi ng ng parang kung ano yung nararamdaman mo talaga dun sa kunyari, ginugol mo yung conflict ngayon ng Palestinian tsaka Israel, di ba? Iba-iba yan eh. Mayroon nagsasabi yung Israel daw yung naunang magnakaw nung nila, nung lupa nila. Parang bigla na lang silang sumulpot doon, di ba? Parang ganon. Tapos inagaw nila yung Palestine. Meron naman nagsasabi talagang legal yung papunta doon ng British parang British yata yung nagpapunta sa magmula nung kay Hitler sa mga Jews. Tapos hanggang sa umasenso sila ng dahil masisipag sila na lumaki yung nila doon, yung nabili nilang mga lupa, and then ngayon galit na lang daw yung mga Palestine dahil
yun, maunlad yung Israel, and hindi sila umuunlad, and parang ang point is, ang Israel parang kaya naman patayin yung mga Palestinian kahit kailan nila gusto, pero hindi pa rin nila ginagawa. So parang ang galit lang is naiinggit sila sa Israel na ganun kaunlad yung Israel. Parang ganun. Yun yung mga nababasa ko. Pero ano na yan, matagal na yan. Kung ito-trace back mo, kasi matagal na yung Bible eh. Kung titignan mo, andun na sila. Ever since, andun na sila. Pero hindi dahil nandun sila. Dati sila under sila ng rule ng Palestinian. Palestinian land talaga yun. So, hindi ko maalala yung pinaka full story kasi may nagkwento sa akin yan na parang parang land na Promised land. Hindi, pinamigay sa kanila. Hindi na pinamigay ba o pinahiram? Parang ganon. Parang diyan kayo. Sila nagbigay, mga mismong Palestino. Tapos sila yung na-kick out sa sarili nilang bansa. Yun yung lumalabas. Amin to eh. Bakit kami yung pinasisipa nyo sa bansa namin? Sa parte ng bansa namin. Pero, yun lang yung parang pinakabuod nun. So, kung sino yung masama doon, di na natin alam. Hindi mo malalaman kung sino yung nagsimula. Sabihin mo na, kasi wala na tayo doon eh. Ang makikita mo lang kung ano yung nangyayari sa Karen. So, kung sasabihin mo sa Karen, kung ano yung naabutan mo sa Karen, yun na lang yung masasabi mo. Pero, long time na sila nagtatalo dyan sa lupa na yan. As per Palestinian na mga kalala ko, sinabi nila, Israel talaga nagnakaw ng lupa na yun. Hindi sila talaga taga doon. Kumbaga sila parang gypsies. Oo, mga Arab sila sa Israel eh, no? Mga wandering sila eh, yung mga Israeli, mga wandering people lang sila. Tapos nung napunta sila sa land na yun, tapos binamigay, pinaprogress hanggang sinipa nila palabas yung mga original na mga tao na nakatira doon din. Inangkin na nila yung lupa. Yun nga, yung umunlad sila ng umunlad, parang ganun yung nangyari daw. Parang yun yung pagkakaintindi ko rin. Ayun nga, sa tingin ko lang, marami pa rin marami tayong hindi alam, nakikita na lang natin kung ano yung ngayon. So, magbe-base na lang ako sa ngayon. Kasi kahit ungkatin ko pa yan, marami, hindi naman ako historian, hindi naman yung trabaho ko. Anong gagawin nila sa Israel? Papatayin nila lahat yun para umalis doon? Paano aalis yun doon, di ba? Alin ba, sa Gaza? Yung Gaza lang pinag-uusapan na hindi buong Palestine, hindi, malaki yun. Kung galit talaga sila sa mga taga-Israel, di ba? Eh, anong gagawin nila doon? Kailangan nila patayin lahat yun, di ba? Para umalis yung mga taga-Israel doon. Ngayon, hindi naman nila papatayin. Sa tingin ko lang, kasi nga lumalaban din yung hindi ko alam kung ano yung original na Kumbaga akin, lang to eh, parang ano ba tawag doon sa na yan? Theory ko lang, conspiracy theory ko lang na lahat yon curated para umatake yung kabila, para meron silang rason kung sino man yung nasa pinakataas para ma-demolish na nila yung part na yun and makuha na ulit nila yung land. Pero mahirap nun eh kasi pag anywhere na malapit ka sa border, walang katahimikan eh. Laging merong problema. Parang yung yung nakalimutan ko sa Lebanon ata, meron din silang part doon na hanggang ngayon ongoing pa rin yung laban nila. Oo, meron. So yun yung nakikita ko. Yun yung nakikita ko. So nagkaroon lang sila ng dahilan para i-demolish lahat ng mga tao nandoon. At the end of the day, kung sino yung kawawa doon, hindi naman yung yung nasa taas ang kawawa doon, yung mga tao na nasa baba. Kasi lang sila resident lang naman talaga sila doon eh. Yung Attack on Titan parang ganun yung story eh. Pagka parang na-connect ko rin dahil yan, kunyari halimbawa, kinonnect natin ngayon yung Matrix sa Terminator, pero pag ginisip mo yung Attack on Titan, parang ganun yung Israelian na rin yun eh. No? Parang magkalaban din sila na sila eh. Parang alam mo yun, pinag-aawayan nila yung lahi, di ba? Attack on Titan. Ang gara nga nun eh. Hindi mo, yung unang napanood yun eh. Una, akala ko sila yung mabuti. Sila pala yung oppressor ang putya. Sila ba? Parang nakalimutan ko na yung plot nun. Kaya nagkaroon ng mga Titan. Gumawa ganda sila nung ganda ng Attack on Titan. Ba't hindi na natapos yun sa Netflix? Nakakaasar. Hindi, wag mo panoorin sa Netflix. Panoorin mo lang sa ibang channel. Wala nga eh. Manga meron, tapos na daw. Hindi pa patapos pa lang.
Nakaka-disappoint lang kasi namatay namatay yung isa Uy, sa huwag mo paborito ko. spoiler naman to. Huwag mo nang sabihin kung sino mamamatay. Paano yung mga hindi pa nakakapanood. Attack on Titan ano ka na ba? Basta yung yung... Nasa Netflix, di ba? Oh, yung nasa Netflix. Wala nga Oh. wala nga ending yun eh. Ewan ko kailan susunod yung part 2 na Kilala na eh. mo ba si Levi? Oh, si Levi. Si Levi pala, Levi tuloy. Levi. Levi. Di ba si Levi? Ay, pucha, Oh, nasa Attack on Titan anime yun ah. gusto mo na sabihin kung mamamatay si Levi. Ang bira naman ito. Ang ganda-ganda na ng story. Hindi, maganda. Babash ka ng Panoorin mo mga kasi, wapaks. hindi, yung anime, pinalabas na. Hindi pa, wala Yung pa. Yung kasunod. huli, buhay pa siya. Ano pa lang siya, babawi pa lang siya. Makipaglaban pa siya. Oh, huwag mo kasing panoorin sa Netflix, meron na nga sa anime. Anong anime Tapos na. pinagsasabi mo? Wala nga. Netflix lang yun. Manga yung sinasabi mo na tapos na. Papadala ko na lang sa'yo, papadala ko na lang sa'yo. Baka ano lang yun. Hindi, palabas ka. Talaga? Malayo na eh. Oo, layo na, tapos na ha. Alam ko tinapos na nila sa anime eh. Maganda yung storya niya. Makikita mo doon na kung ayoko na eh kasi magiging spoiler sa'yo pag sinabi ko na Huwag mo yung nang susunod na anuhin. plot eh. Na si Huwag mong anuhin. Gano'n naman na ito. Hindi, maganda yung twist ng story. Nung conflict ng story. Kakaiba. Kahit ako, unexpected yun eh. Parang pagdating ko doon, sabi ko, putang ina, talaga? Medyo nga lang eh, parang yung nakagandahan siguro sa mga kwento ng Japan, hindi palaging happy ending. Yun yung mga gusto ko sa mga Wala silang ginagawa nila. inaalaga ang karakter. Mm. Dito, putang ina yung karakter. Ang daming kalaban, di nadudungisan. Putang ina yung visit eh. Ayan na naman tayo sa karakter ng Pilipinas eh. Siguro ang character build-up, yung ayoko lang sa character build-up ng mga Pilipino. Kasi parang Oo. pattern nakaka-bore na masyadong predictable na. Tapos palaging may love story in between. Parang yung love story ang bumubuhay. Oo nga no, lagi may love story. Lagi may love story, love Pero yung Attack on conflict, kung Titan, wala bakit namang love tapos doon story sila eh. mag-aaway. Ha? Yung Attack on Titan, wala naman eh, na parang ano lang eh. No? Meron, pero hindi masyadong, hindi siya yung focus nung, di ba? Yung, parang pangalan nito, yung magaling, yung babae. Pangalan nun. Si Darna. Lumunok ng bato yun eh. Tapos pumasok sa Si Attack Darna, meron din Titan. love story yun. Doon din umikot yun sa love story niya. Oo. Yun eh, yung ka-love story ni Darna, si yun? Pangalan ba nito? Yung police. Hindi. Captain Si Barbell. Philip Salvador. Captain Barbell. Sino ba yung Captain ni Vilma Barbell. doon? Si Edo si Edo Manzano. Manzano. Oo, Captain Barbell Hindi, yun. yung Darna na yun, Sharon Cuneta, sinasabi ko si Vilma eh. Ngayon ko na na-realize, ang liit pala ng Darna natin noon. Ang liit? Oo, si Vilma in-expect mo, Santos. 6-footer? Ha? Ano in-expect mo? Hindi, mga 5'4", 5'5". Hindi, matatangkad na yung mga sumunod na Darna eh. Okay. Pero yung mga original Darna noon, imagine mo, si Darna, si Vilma Yung Santos, di Darna ba? ginaya lang din yun eh. Sa Wonder Woman. Na? Yung Darna ginaya Kaya lang din nga. sa Wonder Woman. Pati costume, di ba? Lahat naman, wala namang hindi ginaya. Oh, si Gagamboy. Si Gagamboy. Di ba? Sa kasi Oo nga, no, pangalan na? binaya niyo si Plastic Man, Gagamboy, si Plastic Man. Darna. Pero at least yung Darna sa Captain Barbell, medyo solid sila eh. Yung Captain Barbell, pwede pa. Baka kay Thor yung ginaya yun. Kasi 'di ba wala si Thor, 'di ba si Thor dati may comics yung tungkod niya pag yung isang Thor version na pag tinanggalan ninyo yung tungkod niya, nagiging siya si Thor. Oo nga no. 'Di ba? From mahina, from pilantod na doktor nagiging si Thor.
Ngayon, naging Captain Barbell naman. Ang kulit din ng Captain Barbell. Bilib na bilib din ako dati doon ng kabataan ko. Naaalala ko pa yung mga eksena sa Captain Barbell. Uy, ginagaya ko yun, na Ang galing ng story Captain. nun. Ang galing nung Pero ang galing nung plot doon na na si Herbert tas magiging si Edo Manzano, di ba? Ang galing nung ginawa nila doon. Ngayon tangina, yung ginawang mga Captain Barbell nilagyan lang ng si Richard Gutierrez, di ba? Nilagyan lang ng peklat dito, puta si na. Tapos pagka walang Captain Barbell, walang peklat, putang ina. Dapat tuyari ikaw. Siguro nung bata na imagine mo, tangina pag ako si Captain Barbell, gagwapo ako. Oo, di ba? Kaya yung dati iniisip mo, tangina. Tsaka nakakatawa yung karakter doon ni Herbert. Oo, di ba? Ang galing ng karakter niya doon Tapos siguro yung may tinulungan lang siya na magbubuti. Magbubuti siya. Tapos may tinulungan lang siyang matanda, di ba? Tapos binigyan siya ng barbell. Tapos binigyan siyang barbell. Ang galing nun, no? Tapos doon lang siya makakapagpalit ng ng anyo pagka nag-barbell siya. Sumigaw siya ng Captain Barbell. Pag wala yung barbell, hindi siya ang galing no? Si Captain. Meron pa tayo sa original, She-Man. She-Man? Oo nga, no? Tsaka si Roborat. Si Roborat. Parang... Ako, si Robot. Parang sino yun? Si Jimmy Santos? Si Roborat. Joey De Leon. Si Joey De Leon ba yun? Hindi, si Jimmy Santos si I Love You 3 Times a Day. Oo. Si Bonjing. Kasi yung ano ba yun? Yung Wooly Bully. Wooly Bully, yun. Galing din yun. Wala sa mga palabas ngayon. Wooly Bully, no? Putang ina, no? Alam mo ba ayun yung mga hindi na ng mga generation natin, yung mga walang ganun slapstick na mga palabas. Very rare syempre, na nung panahon na yun, pa yun yun yung uso nun di ba parang alam mo ba si Dolphy nag-Batman? Talaga? Hindi ko na pero si Dolphy nanonood sa Channel 9 nun Black and white, sabi ko itong na Tagalog. Nung nakita ko, parang sabi ko, bakit ang payat ni Batman dito? Si Dolphy. Dolphy Batman, ganun tayong version noon. Hindi kahit yung na lang yung The Matrix na lang pinag-uusapan natin, Terminator, di ba? Parang, ngayon, inire-revive na lang nila, Wala nang nakakagawa ng mga gandang movies, Panay, na lang mga movies na sumisikat ngayon, yung mga Avengers, pag mga superhero na lang din talaga, Wala na yung, magagandang story na Maganda naman story nun, kaso lang hindi kasing morbid nun sa comics. Kasi pag pinanood mo yung comics, mas morbid sa comics Alin? Yung mga storyline nila sa Marvel, saka sa DC. Oo, mas morbid na story nila. Magaganda yung mga kaso lang, yun nga, masyado ng technology advance na dahil nga sa advancement ng technology. So, iba na rin yung iba na rin yung generation. Kaya, yun, tinitake advantage na lang. Depende na sa generation Ako mas na-enjoy ko yung Spider-Man ni Tobey Maguire Mas gusto ko yung Spider-Man niya, yun talaga yung nag-enjoy ako nun Kung meron akong generation na part, o kung meron akong gustong-gusto na hindi ko talaga, para sa akin na embedded para sa akin, kahit sabihin na natin hindi uso nun yung mga animatronics. Ano yun? The Muppets. Animatronics, yung puppet. Okay. The Never-Ending Story. Napanood mo yung The Never-Ending Story, di ba? Parang. The Never-Ending Story, lahat doon puro mga robotics, tapos pinapapet lang, puppetry through robotics. Tapos yung mga kilos nila, di ba? Yung mga gremlins noon. Di ba? Yung gremlins noon, di ba? Mga puppetry lang yan Yung maganda talaga yung pagkaka-3D, pero iba pa rin yung Di ba? Kamukha ng Jurassic Park, gumamit pa rin sila doon. Aside sa CG, gumamit pa rin sila ng animatronics doon para mukhang realistic Yun yung mga part na marami hindi naman masyado nagagamit ngayon. Kasi nga, mas less yung cost. Mahal din mag-cost ng ng robotics Tapos ngayon imagine mo ilan na yung sa budget na ginagamit nila, ang daming tao na na-hire nila, puro 3D sa mga 3D sa effects. Hindi ko napanood yun, yung Avatar na bago.
Meron na yun sa Ano ano yung eh. Avatar? Yung Avatar na na kulay blue. Oo. Hindi ko Ganda pa rin rin yung napapanood. una nun eh. Maganda rin yung one nun eh. Parang kakaiba rin yung story niya. Sabi nila, okay naman daw. Hindi ko masasabi sa storyline kasi kung yung storyline usually pinanonood ko din. Speaking of storyline, may napanood daw kahapon. Parang putya, isa sa mga pinilit ko siyang tapusin kahit wala na ako interest. Parang Indonesian movie Okay. na ang pangalan Gatot Kaca. Nakalimutan ko basta Satrian Gatot Cha. Saan yan? Netflix? Yung Netflix, Tapos nung pinanood ko sabi ko, putya, anong storyline 'to? Ang gulo. From ganito nawala, tapos biglang nandito, tapos biglang dumating. Walang build up. Patalon yung storya. Sabi ko, tang-ina 'to, nakakainis na 'to, Ba't naiinis mo na ako. tinapos? Sabi ko, gusto ko makita kung may gaganda siya kung magbabago yung dire-diretso siyang gano'n. Tapos sabi ko, putya, parang ang ganda nung ang ganda nung pagkakagawa. Yung mismong treatment, okay. Pero yung story, putya, basura, 100%. Tapos sinapos mo pa rin. Tinapos ko pa rin. Utang. Puta, kakainis. Matapos ko, sabi ko, putya, si ano to, kinuha nang nila yung uniform nito kay doon sa comic, kalimutan ko, pangalan nito, yung original na sino yung yung sa Marvel, yung sa Marvel, yung babae na pinakamalakas na doon. Pangalan nito. Yung meron parang star dito. Nakalimutan ko ang pangalan. Miss Marvel. Miss Marvel nga ba? O basta yun. Kasi yung Captain Marvel Yun, doon pala galing si Captain Marvel. Oo nga, no? Captain Marvel. Yung original na Captain Marvel, lalaki yun. Ah, Yung talaga? uniform nun. Oo, lalaki. Lalaki ba si Captain Pinasa niya Marvel? lang. Putang ina, ginaya lang pala si Captain Marvel. Wala pa lang ano yun. Originality, yung hype ng gumawa nun. Hindi. Yung Captain Marvel na original na ginawa is lalaki. Tapos, after nun, pinasa niya yon sa babae. Nakalimutan ko shota niya yata or what. Nakalimutan ko anong connection nila na tagal ko nang hindi nagbabasa. Kailangan refresher ko. So, yung bago na yon, yung babae, pinasa niya lang yung powers niya doon. So, siya yung naging Captain Marvel. So, yun yun. Yun yun sa comics kung sa mga comics fans, sorry na lang, correct nyo na lang ako. Doon sa mga, kung may manonood man sa amin after, kunyari, ma-reach namin yung 100 na episode namin dito. Tapos, by that time, siguro napakaganda na nung namin, ways na pag-uusap namin. Kasi may times na boring pa rin Hindi nga, Hindi namin malaman saan yung direction kasi namin wala tayong topic, tas dire-diretso lang kung saan tayo napupunta, di ba? Hanggang lagi na Oo, natin. totoo. Pero at least ito kung sa usapan natin ngayon, I mean, ang usapan natin ngayon parang generational gap in total. Kung bakit yung mga changes sa lahat-lahat ng mga nangyari ngayon, AI, lahat-lahat yan. And yung mga napag-uusapan natin ngayon, yung about sa generation natin, na hindi na natin nahanap sa generation ngayon. Though, hindi ko sila pwedeng, sa akin, ang take ko lang dito, hindi ko sila pwedeng pagkumparahin Hindi ko sila pwedeng pagkumparahin kasi talagang magkaiba Magkaiba din yung mga nangyayari ngayon. Saka magkaiba rin yung nangyayari sa society ngayon. So, sa tingin ko, yun lang. Maganda ko siguro kung parang isa kang musikero na kailangan magkaroon ka ng foundation or history kung saan nanggagaling yung ngayon. Kung ano yung foundation niya. Yun yung maganda. At least meron kang idea na, ganun pala. Tapos, dun mo ma-appreciate kung ano yung meron ka ngayon. Yun yung siguro maganda para maunawaan mo rin kung ano yung advantages ng society noon sa society ngayon na sobrang yun nga medyo kakaiba na pero sa tingin ko naman mare-rectify pa yan but doon na tayo patungo extinction wala naman patutunguhan tayo, lahat tayo may extinct balang araw. Tama naman. Hindi mo pwede ikumpara yung si Michael Jordan kay LeBron James. LeBron? Maka-LeBron ka Kasi kasi tawag dito, fan ako ng game hindi lang nung
hindi lang nung panahon ni Jordan, or hindi ko rin masyado napanood yung panahon ni Jordan. Mas napanood ko yung talagang progression ni LeBron eh. Mula naging ano siya, villain yung character niya hanggang sa nagbago hanggang ngayon siya na yung pinakamatanda sa NBA. Ganun pa rin siya kalakas. So, yun yung parang ano ko kay LeBron James eh. Parang, alam mo yun. Napanood ko lahat eh. Dati hater niya ako, tapos ayun, na ano niya ako, na-transform niya ako into a fan. Parang ganun. Hmm. So, yun, di mo pwede ikumpara eh, di ba? Yung panahon nila Kobe, panahon nila Magic. So, yun nga, iba talaga yan ng generation. Pero, yun nga, pessimistic ako sa future. Pero sana mali ako. Sana matulungan tayo ng AI. Kung hindi man, wala na tayong magagawa doon. Ang pwede mo na lang sagipin is yung family mo, yung sarili mong anak. Yung society, pangalawa na lang din naman yan eh. Kung di mo kayang sagipin yung small circle mo sa mundo, yung, di ba, yung mismong primary ano mo talaga na lagi mo nakakasama. Kung yung circle na yun hindi mo kayang influence or sagipin, wala ka na rin magagawa sa labas. Parang ganun. Dagdag ko lang bago natin matapos. Yung core lang siguro talaga is hindi lang society. Kumbaga nasa loob, nasa pamilya pa rin. So kung yun doon magsisimula lahat and everyone lahat yun, 'di ba? Mababago yun eh. Mababago lahat kung paano yung takbo ng society natin ngayon. Pero wala tayong magagawa kahit yung mga matatanda na impluwensyahan na rin eh. So let's see kung ano mangyari sa future. Ako positive pa rin naman ako, positive. Tingin ko things will go on its course. And yun nga, inevitable naman lahat sa atin ng death. So it's just a matter of time. Una-una lang, no? Una-una lang. Ayun, mga kawapak, sana may natutunan kayo sa mga pinag-usapan namin ko, kahit na kung ano-ano na pinag-usapan namin ng bandang huli. Pero yun na, yun. Pero susunod, try ulit namin magpa-guest para meron ulit tayong matutunan. Lalo na sa creative side. Kasi yun talaga goal namin eh. Aside sa journey namin, ito talaga is paulit-ulitin namin to na journey namin to as podcasting. Malay namin, bigla kaming nandyan na kami sa di ba? Mga ala Joe Rogan. Good. Pero sa amin ngayon, nag-enjoy lang kami sa anong ginagawa namin. Discussion, change of minds, yan. Exchange of thoughts, minds. So, yun yung pinaka-importante sa namin na exercise namin yung utak namin, na exercise namin yung rights namin para sa mga opinion namin. Yun. Kita-kits tayo ulit next episode mga kawapak. Sa episode 22 na tayo ngayon. So, grabe. Nalampasan na namin yung namin. 20th. 16. So, 16 lang, di ba? 16 ba? 20th? 20th. 20 ba? 20? Oo, 20. So, malalagpasan namin. At nag-upload na unti-unti. Yun. Tsaka yun lang. Nandun na lahat. Na-upload ko na sa ano mo. Hindi, ako ina-upload ko ngayon yung iba na nandun na yung mga edit para pasok na. Next goal namin 50th episode yan, siguro solid na yan. Pagdating namin. Ayan, sa 50th episode dapat meron tayong kakaiba. Yan. Bago tayo maka 50th episode, meron tayong something na paghandaan. Malay mo 50th episode, nandiyan na ako, meron na tayong booth. Di ba? Meron na tayong studio. Yan. Hindi mo masasabi ang buhay. Sa isang taon marami pwedeng mangyari. So, ayun. Anyways, mga Pax, if your comment, subscribe naman kayo kung gusto nyo mag-subscribe. Kahit pakinggan nyo lang at yun lang. Minsan mag-subscribe mo. Next time naman tayo, parang commentary tayo. Manood tayo ng mga topics na pwede natin pag-usapan. Let's see about sa society. Mga opinion natin doon. Pwede naman. Pero wag lang yung mga siguro wag lang yung mga chismis. Chismis. Kasi parang gagayahin natin yung ibang gumagawa na nun. So, maganda may sarili. nga pala, ngayon pala, para dun sa mga nanonood ng Friends bago matapos, so sad na matay si Matthew Perry. Oo nga, no? Yeah. Anyways, what to do? I'm gonna watch Friends na lang ulit. Okay.
Isa sa mga favorite ka yun eh. Friends. Maganda nga daw yun, Pwede. nakakatawa daw. Panoorin Ah, mo, tapos pag-usapan natin next topic. medyo ano, hindi ko type yung ano nila, yung parang ganun ano. Siguro ngayon pa yung The Comedy. Office. Parang ganun yung mga gusto ko yung medyo hard. Dark comedy. Oo, parang ganun. Sige. Okay. Siya, bago pa tayo tumagal. Oh. Mga kapaps, thank you. Yo, bye-bye.